bata sa Binangonan, Rizal, natusta matapos sungkitin ang saranggola sa poste ng kuryente. Sabi namin, bumaba na. Baka makurente siya. Pagtalikod namin, biglang pumutok na lang. Puro sugat po siya. Putok-putok po yung balat niya. Hindi po siya gumagalaw. Parang patay na po siya. Napakasakit na pag nakikita ko siya. Ngayong summer, melon kaming kwento. Melong pinakamahal, mahigit 1.8 million pesos. Mitikuloso yung ating pagtatanim at pag-aalaga. This is a very good taste, refreshing, the best I ever tasted. Alasan-lasa talaga yung milk. Natural na natural. Okay ito sa kape, saka sa tsaa. Pwede din dessert to after kumain. Come and join me again on my gender affirmation. Trans woman sa Surigao City na gustong magpapalit ng ari. Excited kasi sa karadyo na operahan siya. Namatay matapos sumailalim sa gender-affirming surgery. Sinabi na ng nurse na successful. Na kasi sa hirap siya ng pagingat. Nung tumawag ako, doon ko nalaman na nag-aagaw buhay na nga siya. Pag-awas na nito sa ka-doktor, gikan sa ICU. Ang magkagilangan ako na, waya na ako anak. Ang atleta mula sa Davao del Norte na nakakuha ng medalyang ginto kahit pa ang pantakbong sapatos, luma at tinahi-tahi pa. Di po namin kasi kayang mag-afford nun. Panggaan kasi sa pala akong lumilipad pag ito yung gamit. Tinawa kami sa kanya ba kasi napapagod siya. Pinahinto man siya ng tatay niya, tapos ayaw naghinto. Kailangan kong manalo para maiyahon ulit sa kahirapan siya sa pinansyal. Kasi pag manalo din kasi kami sir, makakuha din kami ng incentive. Isang uri ng puno sa aklan na bumubula. Puti po siya, parang snow po. Namangha po kami, first time rin naming makakita ng ganun. Mas ano pa siya sa sapon? Pwede bang gamiting sabon? Mas makakatipid kami kasi nga hindi na kami bibili sa tindahan. Wala po siyang amoy, matagal po siyang matunaw. Itatry natin if magbubula siya. Mga gusaling pamana ng ating kultura at kasaysayan, bakit nalimutan? Katulad ng bahay ng ama ng sarswelang Tagalog na si Severino Reyes o ang gumawa ng Lola Basyang. Higit 100 taon na tong bahay na to eh. Parang abandoned na siya. Pero yung frame intact pa. Pero talagang wala na. Hindi na restore at all. At ang lugar kung saan inimprenta ang pahayagan ng Katipunan, ang Kalayaan. Original house was destroyed in 1945. Dapat nating buhayin ang ating mga historical sites. Nakakalimutan nila, dinadaan-daanan, parang baliwala lang. Pero ito ang nagbigay sa atin ng kalayaan. What was that? Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Isang masamang panaginip. I survived! Ganda ng driver ko. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng ngipin. Ako po ang inyong kapuso. Mabuhay from the Philippines!